Good day everyone. Kasama natin ngayon si Sir Louie para interviewin natin siya sa naging experience niya noon as a farmer. So, tatanungin ka po muna namin kuya, ano po yung pangalan nyo? Chrysler Louie de Leon, Ilang taon na po? 26. So, as a farm worker, ilang taon po kayo nagtrabaho bilang magsasaka? 6. 6 na taon. So, matagal-tagal rin po, no? Kuya, so yung tanong po namin is, paano nyo po napaghahandaan araw-araw yung trabaho nyo sa bukid? Pag gigising ng maaga, magtitimpla ng almusal, tas pupunta na sa bukid. Pag alas 12 na, mag-break, magkatanghalian muna, tas balik ng alauna hanggang alas 5 na siguro yun. Pero pag hindi pa madilim, pwede pang ituloy yung trabaho. Yun. So, yung susunod po na tanong is, Kuya Louie, nag-enjoy ka po ba sa pagiging farm worker mo? Nag-enjoy naman kasi marami naman kami nagtatanim. Kaso, yung ang downside niya naman, hindi yung crops na nagagawa namin is na binibili nga nila, kaso ang mababa naman yung price niya. Kaya yun, medyo hindi rin nag-enjoy. Yun. Sa pangatlong tanong po sapat po ba yung kinikita nyo para sa pangangailangan ng pamilya nyo? Hindi. Kasi nga, yun nga, kagaya nung sagot ko kanina, yung mga crops na nagagawa namin is mas mababa lang yung presyo ng pag binibili sa amin. Kaya kulang siya para sa pang-araw-araw namin na pangkain. Yun. Para naman po sa ika-4 na tanong, ano-ano ang mga suporta o tulong na binibigay ng gobyerno sa inyo kapag may kalamidad na tumatama sa inyo? Meron silang pag halimbawa tinamaan kami ng kalamidad, meron silang programa na magpapairam sila ng 25,000 na pera. Pwede siyang bayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Meron din yung magbibigay sila ng libreng boto para panimula sa mga itatanim ulit namin. Yun. So para naman sa panghuling tanong kay Louie, sa iyong pananaw, sa tingin mo ano yung mga dapat gawin ng gobyerno upang mas mapaunlad na agrikultura na sa Pilipinas? Sa aking pananaw, yung crops dapat sila na itaas yung presyo para medyo madagdagan yung kikitain namin, tapos magano pa sila ng ibang mga programa para ibang magsasaka, ibang mga katulad ko magsasaka na about sa ibang crops pa. Yun. So yun, andito na tayo sa pangalawang tao na i-interviewin natin. Kuya, ano pong pangalan nyo? Ako si Ricardo Balagtas. So Sir Ricardo, ilang taon na po kayo? 30. So ilang taon po kayo nagtrabaho sa bukid as farm worker? Magli-5 taon na. Magli-5 taon na po. So i-interviewin ka lang po na. Meron lang po kami 5 katanungan para sa inyo na sasagutin niyo po. Yan po. Thank you po. Sir Ricardo, paano nyo po napaghahandaan yung sarili or paano po kayo naghahanda sa pagtrabaho sa bukid? Sinisimulan ko ito sa paghanda muna ng pagkain ng mga anak, then pamilya. Then pagkatapos ay lalagay na ako ng mga dadaling para sa palayan tulad ng pataba tsaka ng kalaykay. Ayun. Pangalawang tanong po, Kuya Ricardo. Nag-enjoy naman po ba kayo bilang isang farm worker? Oo naman, dahil maganda sa kalusugan or isang hobby. Hobby rin ang pagtatanim. Ayun lamang dahil ayun lang. Pangatlong tanong naman po sapat po ba yung kinikita nyo as magsasaka para sa pangangailangan ng pamilya nyo? Sa ngayon, kinakapos tayo dahil sa liit, dahil mas marami yung inaangkat ng galing sa ibang bansa kumpara dito sa hinahakot dito sa ating probinsya. Sa pang-4 naman po na tanong, Kuya Ricardo, ano-ano ang mga suporta o tulong na binibigay ng gobyerno sa inyo kapag may kalamidad na tumatama sa inyo? Ayun, nagbibigay sila ng relief goods, nagbibigay sila ng pagkain,
At ayun, nagbibigay din ng pansamantalang tirahan kung sakaling mabaha or ano yung aming bahay. Ayun lang. Sa panghuling tanong naman po is, sa inyong pananaw po, ano sa tingin nyo ang pwedeng gawin ng gobyerno upang mas may unlad ang pagsasaka o pagtatanim sa bansa natin? Sa pamamagitan siguro ng pagdagdag na suporta, tulong sa aming mga magsasaka tulad ng pagbibigay ng mga training or mga makabagong teknolohiya na gagamitin para sa mga pagsasaka. So, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you po.